Kay maayong adlaw sa tanan, maayong pag-abot diri sa atong channel Yutang Tubunong PH. Kung aniya na po karon para sa ato ang bagong video, sa pag-react, o paghatag og comment sa ato ang mga hitabo karon sa nasod, labi na sa may kalibutan sa politika o sa mga issue sa atong katilingban. Okay? So natay video karon diri tuning kuha gikan sa YouTube channel sa News 5. So I hope dili ta maka-copyright ani. Ito lang i-play, ito lang atong i-recognize ang kaning video gikan sa News 5 channel sa ilahaning balita regarding sa press conference. Okay, ang kanila itong gipili kay ah, by topic man gud nila present. Dili gid katong tibuok para maputol-putol lang na to taas para dili ipod kayo taas. Okay, so kung bago mo diri sa channel, palihog pag-like, pag-share sa atong videos o pag-subscribe. So daghang salamat para sa pagbuhatan na kana okay na kayo na siya na to as i-support. Okay, so magsugod ta atong paminawon. By the way, ato lang ni speed up para madali ra sad. Kanang klaro lang. Okay, so tusugdan press conference ni President Duterte or ex-President Rodrigo Duterte. Okay. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa presidente? Ang tao ngayon wala nang mapuntahan kasi kay July ka. There was an order at a certain point yung the other night dadalhin sa correctional institution. Kung natuloy na lagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambagos-los bata niya. So itong tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang sprain. There is a fractured hindi governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can Man, hinay nga tong ang speed na sa'yo pa ako napili. Anyway, sige. Ito nang nausap na tong speed. Kubanta kung hinay man. Okay, so ang gi-explain ni karon ni Digo may kalibutan sa kung sa current status sa to mga branches of government karon, which is very important nga atong mahibaw-an para masabtan nato unsay mga dagan o mga decision making nga ilang buhat nga ah, kung asa masabtan nato pod ang ilahang ang kaning ngano ang mga tao ngano si VP Sara grabe maka-react o ngano ang Congress gi na istoryahan ni Sara Duterte nga sayop na yung ipangbuhat. Nga unsa ni siya na mga claims ni Sara Duterte nga sayop ang ilang ipangbuhat. So at least kani sa kaning press conference ni ex-President Duterte, iyang explain sa nahitabo. Okay? And clarify niya. Though, it's mentioned in the Congress nga if na may
problem or issue regarding sa mong contempt power, most likely you can approach the um, Supreme Court. Okay? And then, here comes President Duterte na ah, dili siya pwede kahilabot sa Supreme Court. Dili gud ingon necessary nga dili pwede, but most likely dakong chance nga si Supreme Court dili pud mo hilabot kay it's a separation of power is legislative and judiciary. Okay? And no dili ta abogado pero actually si Supreme Court um maka-intervene siya sa decision making ni executive and legislative. Okay? Maka-intervene siya. O say for example, katong nahitabo sa pag-transfer nila sa PhilHealth funds. O, ni-intervene man si Supreme Court regarding sa ilahang decision sa legislative na i-transfer ang confidential funds. So, napugnan to siya. Okay, kung inapaman to ilain nga batch nga funds nga ibalhin din um, sa National Treasury. Kay para ma-easy access sa mga ma-easy access sa Congress nga ilang ma-assign, ma-allocate dito sa lain nga mga projects nila. Okay? So, basically, pwede ra gyud mahilabot si judiciary or si Supreme Court diri sa mga contempt powers gipangbuhat ni legislative, especially sa Congress. Unfortunately, um, it is not an overnight process or decision making on the part of the Supreme Court. Kaya naman, daghan o giatiman si Supreme Court nga mga issues or cases nga gi-raise ngadto sa ilahang level nga angay nilang atimanon. Okay? So most likely, and ang contempt nga gihatag against sa Chief of Staff ni Sara Duterte most likely 10 days lang. Di, kaya 5 days niyan, extended man to another 5 days. So, 10 days lang ang contempt order. And walay assurance nga kung mo-file sila dito sa Supreme Court, mo reklamo sila dito sa Supreme Court, walay assurance or I would say naa sa mga 1% to 2% na ang decision making mo gawas just within 5 days na lang. Okay, 5 days naman lang nahabilik. So, mo gawas 5 days. So, Lunes, yeah, bisan pa mo gawas siya o decision Friday, most likely mo end na ang contempt power. Okay? And unfortunately, if in kasong magawa sa kung pangutana na is, in kaso mo intervene si Supreme Court, mayon si Supreme Court, you are abusing your power or sayo pang inyong decision making, ang pag-contempt niya, akong pangutana is, um, naabay pwede kasuhan. Okay? Naabay pwede kasuhan sa usa sa mga congressman or katong ni contempt na congressman, pwede ba siya kasuhan is because of abuse of power. So, dako lang ka mo pangutana. Okay? Kung kinsa may abogado diri nga naminaw, and that I think medyo unlikely or murag dili siya pwede pod. Okay? Dili siya pwede. I-reprimand lang si Congress nga sobra ra inyo sa kani nga pag kuan ninyo contempt is sobra ra dili ni siya angay dili makatuhang anon. Okay. So mao ang kuan. So mo na I think ang explanation ni ex-President Duterte i-shortcut lang niya nga most likely dili ko siya mahilabot. Okay? And mao na ang kuan situation nga Congress gipa-contempt ang nahitabo si Attorney Lopez wala siya kauban only Sara Duterte the Vice President. Executive. Okay. Naa sa nabilong sa executive pod. So karon separation of power so most likely po siya kahilabot. So that is why ni visit siya dito as a head ni Chief of Staff. Okay, so of course package na niya kay kuan man
package niya kay Vice President na siya sa moto, i-treat yun siya as Vice President. Okay. So basically, wala nagkahilabtanay. So, diri nga ato ang makita, okay, nga there is really a possibility nga ang kaning Congress ni abuse sila sa ilahang contempt power. Kay ngano, kay baw sila, no? Kay baw sila nga si judiciary kung hilabot manggali, most likely that will take time. So higher possibility nga di gyud siya mahilabot. Okay, or kung kamo ang hingtungdan, kamo ang nakonte, most likely you don't have the intent to go to Supreme Court. Okay? If you notice, si Harry Roque, I think niadto sa Supreme Court and even until now, wala pa manggali and that was like 2 months ago. Okay? So, mao ang hiyang kung mo na, aware ang Congress ana nga situation, aware sila nga, uy, unlikely kayo or lower chance ang mo pasaka dito sa korte, mga kuan. That's why they are abusing their contempt power. Makita nito. Abusive siya, it is because um gi-frame nila nga they are implementing the rules of law. Pinaagi sa ilahang hearing diha sa Congress. Ang fasad nila kay ang kanang rules of law nga kani mao ni ang atong balaod. Dapat ka mo follow, kung di ka mo follow, contempt ka. Okay? However, makita natin in the first place during the hearing na kani uh, Zuleika Lopez, especially in situation is Zuleika Lopez or even other invited resource person, kung maka-remember mo nila, if they do not like, if the Congress doesn't like the answer of the resource person, dali ra kaayo sila maka-cite in contempt. And without proper deliberation, duly seconded dayon. Okay. So, makaingon ka, there is no due process. It's so ironic na kaning Congress nagdemand o due process, and yet they themselves wala mo follow. Kung tanawon, kung i-review ninyo ang kuha ni situation ni Zuleika Lopez, no, ang reason nga no na-contempt siya, it is just simply because, okay, interpretation sa tao or sa congressman nga nagbasa sa letter. Nahitabo, wala siya nakauyon sa statement, nahitabo nga feeling niya or feeling nila nga mao ni ang intention sa letter, immediately cite in contempt. Okay? Feelings nila. Okay? And your feelings make cloud what is your stand with regard to the person under investigation. Feelings man ani mo. You only have one evidence. The letter, the subject for different interpretations. And in fact, it was even stated in the letter nga request siya part sa letter. And it was even presented, or the letter even presented several points for COA to consider nga ang ilahang desisyon. Okay? So wala ni undergo process. So ang feelings for example ni Franz Castro o ni David Suarez, it could be ilaha to interpretation. So lisod kayo, dako kayo ang higher chance of abuse gud ang contempt power. It's because kung naa ka diha, ikaw ang congressman, suddenly you don't feel something about the resource, you don't feel something good about the resource person, immediately you can contempt. Okay?
na feeling nako pareha na feeling ni Franz Castro nga ni-intervene because of the interpretation of the word should. And that has a kuan, reasonable doubt sa iyang desisyon. And yet, na-contempt, na-detain si Zuleika Lopez. Okay, so mo nag-explain ni Rodrigo Duterte diri nga part nga fractured siya, medyo guba. Okay. For me, in the first place, um, the way this congressman have been elected, it's not really on the process of election, especially on the part of the party list. Okay. There were few people voted for some of these party lists, but they were able to get inside in the Congress because lang kay naay gi-required nga number of seats nga i-fill in. Okay? And that's very difficult. So, next year will mag-election ta and most likely kaning mga tao karon gipang tan-aw na ni kinsa ni na mga party list kaning mga nagpataka lang kaning naay kaso kaning lahi ang intention most likely gipang tan-aw na ni ron even I myself. Okay? Gipang tan-aw. Like when I started voting, daghan kong bayan, anak bayan, di ba? Itong mga nabutaran ako sa una. Gabriela, okay? I think even ACT party list, I voted, I think, once. And unfortunately, mao din ni ang representative. So ako kahibaw nga mao din ni. Okay? I was blinded with the intention that kani ACT party list, ACT teachers party list, kung kani kay teachers man. Okay? So, their concern kay naa dito sa mga teachers. Kaya ano naman, daghang sila mga teachers na daghang reklamo about their, not necessarily about their profession, but how they are treated sa tuang country. Okay? Naningkamot sila, wala sila tulog, mag-check, mag-andam sa klase, and yet mawala nilang sweldo, mawala nilang treatment. Ang uban, kung mo instill og discipline, makasuhan pa. Okay? So I was basically thinking nga, oh, kani ako, is it ACT teachers party list? And yet, mao din niyang, oh, si Franz Castro din ang representative. Naunsa mo gud ni, di ba? So, mo na yung nakalisod. It's a broken system, makaingon jud ta. Eh, they represent kaning mga party list kunuhay sa mga tao, yet dili lahi man nila ang concern. Okay? Wala sila gibutaran sa kadaghanan, yet nipasud gihapon sila. Okay? Medyo questionably. And unfortunately, mao'y gipangbuhat sa mga tao karon. Um, ay uban or kadaghanan, I should say, nidagan pagka-senador, nidagan pagka-congressman sa ilang district, yet wa kadaog. So, ilang gibuhat karon, they come up with party list. Party list. Buhat sa party list, silang representative para since wa sila kadaog as individual candidates, ilang i-front dito ang name sa party list. So kung ikaw, aware ka sa gibuhat aning tawhana mao nang wa nimo siya gi-vote in the previous election or elections, yet most likely di ka kabantay nga nagtan-aw kag usa ka party list nga kunuhay na front lang nga maayo ang intention, yet at behind ana ang katong tawo nga aware ka unsay gibuhat. So mura ka nag-vote o something nga imuha nga tan-aw nimo nga maayo, and yet behind ana naay katong imuhang gilikayan nga tawo. And it's very difficult ngayon na nga situation. Yung maunay sistema karon sa nahitabo karon sa atong gobyerno. Medyo problemado gyud and yet kaning mga congressman wala na nila gi-modify.
wa na lagi amend ingon na or sila ay affected number one, okay? So basically makaingon ta nga it's more on personal or self-interest ng ilang focus dira. Correct Marcos, nobody can correct Romualdez. Nobody can, it's a long process mapapil sa Supreme Court unless you wala ka ng kaso doon, matagalan yan. Na-next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is Amo ni gi-explain ni ex-President Duterte nga there's no immediate remedy. There is a remedy but it's not immediate. Pwede gyud ta mo duol sa Supreme Court. But of course, it is not immediate. Mao na itong gi-explain earlier. So currently, if you are Attorney Lopez and you want an immediate answer o resolution sa gibuhat sa imuha, it's not available. Dili available. So wa jud kay maduulan. It's either ang number one option nimo is just to stay there and wait until the end of the contempt period. Kay eventually it would be a waste of time for you or your effort kung moadto pa ka sa Supreme Court, nahuman na imong contempt, magsige pa sila process didto. So disappointing lang nga human na imong contempt nya niingon nga sayop dito sila. Wa na, nay lami. it's only the military research. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n ang presidente na in face of so many errors there, tupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng case is fractured governance. It is only the military can correct it. So if you want kondo, Duterte explain nga if free immediate resolution only the military. Okay. O by giving a hint to the military, giving a hint or to everyone to let them kami we can different way in possible two ways. Okay, para nako. It could be giving the military a hint or indirectly telling the military nga, uy, pangmata mo dira. Dapat mo intervene mo. It's because there is an abuse of power diri. And ang mga gi-abuse sa power kay ang mga ordinary individuals. Attorney Lopez can still be considered ordinary individuals because she's not elected in any position. Okay? She's not elected in any position. Ordinary individuals na. Or even katong mga previous hearings nga na-confirm. Okay? Na manggali uban pulis nga na-confirm. So it's giving a hint to the military. At the same time, it's giving people information that in cases nga we don't have someone home nga maaduol nato sa ingon ani nga situation nga kung asa ang gobyerno mismo ang moy ni abuse nato, we can always go to the military. Okay? So duha mao ni ang kwan. Uh, gihatag siya hint sa military nga, oy, you should do something. At the same time, telling us ordinary individuals na pwede din ni. Ang military can be an immediate remedy if ingon na ni ang situation. So pwede. Okay? Pwede di ay. Ang kuyaw lang ani karon, which I think mao nay gipagawas na issue karon, is that ilahang i-put into a perspective nga kung asa si ex-President Duterte might trigger a kuan
a fight of military against the government, okay? Or kudita, may trigger or ilan yang i-posisyon ang argument nga, uy, nang encourage man ka diri kudita on the part sa military. And if you're going to look at it, no, dako og chance ra ba nga ang military mo give in ngadto sa suggestion or like question. Wa gyud siya mo suggest but Rodrigo Duterte, mag-bright sa ni siya. Like, grabe ka kanang streetwise ni si Digong. No? It's not really because nga abogado siya, but he's very careful with the statement, no? Like, it's only the military. He's not even telling you military you do something. He's not even telling that. Na, uy, military you do something. You take actions. Okay. It's only the military can have immediate remedy. Kaya mo tanaw ka ng mga statements, lahi-lahi na sila. I mean, they mean the same thing pero lahi-lahi na. Okay? There is no direct command on the part of the ex-president nga to the military nga, oh, you do something. Yan ay nga. It's just simple an information na on the military. If you're the military, most likely, depende na sa imong interpretation. Okay? Ang nahitabo lang nga, I don't know, sa on the part sa military, I believe, na Namgod ni sila gipanumpaan, especially they would always follow orders sa ilang chief of kuan officer, no? Yeah, they should be always loyal sa kuan. Ang pangulbaan ani angay sa current administration is that during the time of President Rodrigo Duterte, grabe changes sa benefits nga na-enjoy sa mga uniform personnel nato or even mga non-uniform personnel. Most likely gipang times 2 na ilahang sweldo, gipunan ang ilahang mga benefits. So, times 2. I knew someone nga dili non-uniform personnel siya sa PNP. Ayun siya, dili man times 2 ako Hindi daw times 2 iyaha. Ang times 2 is katurag yung uniform personnel. So regardless og pilay times, pilay kuan, basta the fact that naay increase, naay changes, naay additional sa benefits. So mo ni ang probably kuyawan sa current administration. It is because the military might think, no, or might kuan, give back the favor ngadto ni ex-President Duterte. So medyo kuyaw na. Okay? So, kuyawan gyud sila na. Mao nang kuyaw ni si ex-president Duterte karon dakong chance na medyo question nun gyud ni ang iyahang statement. Medyo kuan gyud ni ron. Expect lang ta in 2 to 3 days. Um, there would be a development against sa iyaha regarding anihang statement. Expect lang ta na. I believe, para na ko is, kuan nun siya. Okay? Akong take, like, pwede nimo tan-awon if you like to look at it that way nga nang trigger man ni siya, na-encourage man ni siya kudita. Okay? But what I'm seeing is that katong ganiha nga information sa tuang mga ordinaryong tao nga pwede ta kadul sa military. And then second, let the military reflect kung unsa mo'y nahitabo sa current situations karon sa politika. Decide na sila kung unsa ilang desisyon kung padayon sila support kung dili ilahan na. Okay? Laham ng desisyon. Okay? So ato'y padayon
pupunta and ask... No, 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 no. Sinabi ko sa lahat na magtanong ka na sa bagay na official yan, sinabi na pupunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Di ba? Kaya gikuan giklaro gid niya nga kay delikado man kuya man siya nga file og kaso na I think nani siya kaso and bugat na yung punishment encourage ka og kudita. Okay? If you remember Trillanes, I don't know nga mahibong gali ko nga ano Trillanes gihatagan siya og pardon at atong magdalo na time. I think especially Trillanes gitagaan siya ni Pinoy. So that I believe there's a hidden agenda yun between Trillanes and Pinoy. Okay, nga gitagaan siya og pardon and karamihan na nga kaso kanang ng treason kana na kudita. Medyo kuan gyud na siya. Kudita din siya kaso but ikuan but kanang kudita nga action dako na siya og kuan. Gabugat na siya og kaso. Okay. So, mana nga, and yet, gitagaan ng pardon. And if you remember, even President Duterte, during his time, iya galing gibawi. Gibawi unta. Pero, decision na naman to sa Supreme Court. So, magpabilin ang iyahang kuan nga katong decision ni Pinoy. Well, anyway, so, mo na nga, iya, careful kini si Duterte. Iya yung iklaro ko na wala. Nisulti lang ko na only the military. Okay, iya lang gi-emphasize na only the military ni hatag lang og information. Kay wala ko nang encourage. Oh, may hidden meaning sa iyang statement. Now, to answer the question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. Diba? It's an option. It's only the military can make that decision. Okay? One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Sabi lang sila na we are not anymore. Hindi na silang kudita yung magpunta yung tangki bigiran na. Sabi lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro din, wala na. Out na yun. Hindi sila out. I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Salin po ba? Oh, kani. It's a good idea on the part of ex-President Duterte. There is he's telling the military. He's giving an idea and hint, dude. Yeah, you have to try to understand the situation. Like, grabe ang corruption, grabe ang kawat. Imagine na, like, kung sa mo, mito, Maharlika Funds, PhilHealth, okay? So, if you are the military, margi hidden meaning sa statement. If you are the military, you don't just simply think about yourself sa current kuani mo. Posible karon okay pa kay naa pa kay trabaho, naa pa ka sa posisyon, naa pa ka diha sa service, naa pa kay sweldo, naa pa kay madawat. But of course, imong tan-awon naa kay pamilya, naa kay mga anak, naa kay mga relatives nga nahabilin nga wala sa service. So eventually, kanila nga hidden. This is my interpretation. Eventually, kung ikaw, military ka, and usa sa imong pamilya nagkasakit sa ospital, sigurado makinahanglan kag tabang sa PhilHealth. And yet, kung wa kay buhaton, ikawat nila ang kwarta sa PhilHealth, ikaw mismo mo-sacrifice. Affected ka. Okay? Again, posible di pa affected karon, it's because napaka sa service, napaka sweldo, napaka trabaho. But eventually, you're going to suffer the effects sa mga nahitabo or sa mga gipang buhat karon. Okay. So, indirectly telling the military to think about these things ngayon, ana. Kawat man eh. And this is the kuan. Most of the time the situation manggod
if presidente ka karon nga administration na kay 6 years, most likely the effect sa imong mga decision making, no? Adto pa na most likely mo effect or ma-feel sa mga katawhan 5 years after. 5 years or 10 years after. Adto na dito ma-feel nila. Okay? Unless katong mga policies nimo about discipline, about kuan, may pareha kang Duterte in the implementation of the war on drugs and the tokhang nga immediate nga na feel sa mga tao nga kung asa like ma-observe mo gyud or ma-experience mo gyud sa mga katawhan nga sa una di jud ka makapagawas og cellphone in public areas kay kaybaw ka in less than 10 minutes mawagtang na sa imong kamot baw ka na. Ako mismo ka-experience ko. Maayo lang to ako kay dili snatch, kuot lang. Okay? Wa pa ito na ako gipagawas. Hindi gi ko magpagawas og cellphone in public sa una. Okay? Ipuutan pa gyud. Ipuot pa gyud siya sa akong bulsa o kaban. Okay? And personally, personal experiences na ako. Magbike ka diha sa highway, magbike ka diha bisan asa. Makita ka nga niho ng mga kwintas, lagniho ng cellphone niya kung mabinirahay pa, siyon pagawas og kutsilyo. So, kanina mga experiences sa mga katawhan sa una, common siya, normal. Okay? And unfortunately, people gidawat na siya nga normal, kani normal na gid ni siya karon sa situation sa atong panahon. Kani comes pag-abot ni Digong, lungsod niya, right then and there, initial instruction niya kani sukuro ng mga criminals, mga pushers, drug lords. Few months, third implementation, mga tao na naka-experience dayon nga lahi na kanang like mo try ko gamit cellphone. Tawag ko in 1 hour gali napagani sa akong kamot kana. So naay basis ba? Right ngayon ana. However, kanang mga decision making nimo nga para sa ekonomiya, para sa palihan ni PhilHealth, sa kaning funds, or kanilang gi-claim na gold reserves nga gibaligya, most likely adto pa ni ma-feel 5 years after or 10 years after. Okay? So mo ni siya ang angay tan-awon. And eventually, 5 years after, 10 years after, ikaw military na ka sa service, during 5 years after, 10 years after, possible mo retire ka or mogawas ka sa serbisyo, eventually ikaw ug ang imong pamilya mao'y maka-experience sa negative effects sa kanang mga decision making nila karon. So President Duterte is indirectly telling you, evaluate properly your decision making and your loyalty kung asa inyong loyalty. Ari ba mo diri sa mga current admin nga nag-abuse karon, nangangawat, nag-abuse sa ilang power, or naabagid mo tinuna-anay sa mga tao. Okay? Again, ultimaan kani mga interpretation na yan nato. Again, gipresentan ta mo sa mga lain-laing possible interpretations. But of course, expect ta in few days time ang media, ang administration adto nimo focus dito sa invitation nga kini mo focus sa idea nga si Digong na invite or na encourage og kudita. Sige, padayon na. Natigil orders ako. Hindi ko sa putos. Military lang talaga. Ang military sa putos na yun. Yung natigil orders ka. Fire gusto mo take orders from that mother Sir, sabihin na nga niya. Sir, huwag mo kami isali. Pati kami ang maasawa ko ng trabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo na yun. Pero, kinuha ninyo. Sa GSIS. Tingnan. 89. Ito na sa ako, service? Mao lagi na no. Gipatanan man, gipatanan nyo tanawa inyong mga asawa diha gatrabaho sa either in public or private. So possible affect na ninyo pohon. Mani maring nani nga
Ano ba mga anak niyo pohon, o masakit, ma-ospital, mga apo, eh? So ipa-reflect ikaw military unless ganahan ka nga kanay mong paasawa pasudlon sa military imong anak para they will also enjoy the same benefits and salary nga nadawat nimo. Okay, but again, eventually, unto siya mo padung, mo rotate ra siya sa, kung sa mo yung decision karon na sa military, regarding sa nahitabo karon sa tong nasod, may labot sa politika, eventually mo balik siya. Like, eventually, affected agad, no? Okay. Di man karon pero posible pohon. Pinagbili nila, saan ito pera? 25 tons of gold reserves natin, so amounting to 129 billion. Kasi sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan sa table. So, gano'n itong 25 tons. Oh. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin din ako, wala din, hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, para play safe naman ang military na military. Do you think si Governor po ay mag-bring out ito? State your, can you restate your statement? Can you expect the Governor will Ito pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, right. kasi may statement siya, dapat state program yung military, wala naman siyang sinabi. No? In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano ba makakatulog yung ayot ni chief of staff? Matagal na siya natulog. Alam na yung commander-in-chief na nagpupunta. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka sila ang hindi. Ang mga college. Kaming taga Davao, alam namin, sila dami yung Okay, so, sige, ato lang sa stop dire kay ni-proceed naman sa lain nga pa. Ano ang question, any question mga like, kung sa may pas AFP ani unsaon nila pagtan-aw. So, ato lang sa nahisgutan sa hopefully sa sunod na to nga video. So karon kanilang dire lang sa medyo taas na atong video. Um, there is something to do kani explanation, allegations ni Rodrigo Duterte nga about the president nga nag-drug. And that allegation mo good pila na ka years. So unfortunately wala mo good tay evidence. Walay evidence nga gihatag si Duterte nga nag-video, pictures, or even drug test. Okay. Pero of course, kung mag-drugs ka dira, magamit ka dira, hindi mo siguro ka magkuha og video, of course, no? Unless ganahan jud ka musikat. So, medyo lisod yun siya kung ano nag-evidence. Most likely, possible evidence na um, ang drug test. Pero again, wala mo ba nagpa-drug test. So, medyo, ako personally, maglisod ko og tuo sa as of the moment. If kaning chief of staff si President Marcos nag-drugs. Though, kadaghanan nato diri naman gyud personal experience about sa mga tao nga naggamit og drugs. Ma-observe na nimo silang lihok, the way sila mostorya, the way sa mga physical appearance, sa changes sa ilang physical appearance. So naay mga ma-observe nga mga changes or mga nahitabo sa physical appearance ni President Marcos ni President Marcos nga kung asa mo somehow relate dito sa allegations on the use of drugs. Anyway, ato lang yan kuanon, di na sa nato i-focus gyud atong kuan dira. Kay again, medyo questionable pa siya. Ato lang kuanon is tan-awon nga si ex-President Duterte as president sa una na siya'y full control with the intelligence information.
dakong possibility, ako I believe kay dakong possibility nga tinuod ni ang gisulti ang gi-claim. Could be nga naay nakuha nga information nga leading towards ana. Mangutana mo kung anong wa niya gipadako. Of course, dili man na ang kanang mga addicts, dili man na sila dakpon. Iparehab na sila unless you are selling or carrying. Nasakpan jud ka nga nag-carry, kana posisyon na siya. So dakpon jud ka. Okay? So pwede man nga di siya magda kung mogamit siya laing tao magda. Kung man niya gamit, di. Again, pwede. Sabihin na. And again, di lang sa nato kuha na to di ang discussion. Okay? So I hope na namoy nakatunan. And kung naabot mo na yung part nga video, palihog pag-like, pag-share, pag-subscribe sa itong channel, sa support, para at least makapadayon ta sa tuang mga reaction video, mga analysis sa kanang mga panghitabo karon sa tuang nasod. Okay? So kita-kita ta sa sunod nga tong video. Daghang salamat kini ang Yutang Tabunon PH ug maayong adlaw.